Nagpaalam na ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Noynoy Aquino. Pinuri naman ng Pangulo ang katapangan ng mga sundalo sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinida rin niya ang modernisasyon ng militar sa ilalim ng kanyang pamumuno. May report si Mariz Umali. Ito ang pamamaalam ng AFP sa kanilang Commander-in-Chief nitong nakaraang 6 na taon. Sinalubong si Pangulong Aquino ni National Defense Secretary Voltaire Gazmin at Acting AFP Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda. Sinundan ang pagpasok ng mga tropa ng Sandatahang Lakas. Sa halip na sumakay sa sasakyan para sa tradisyonal na inspeksyon ng mga tropa, naglakad ang Pangulo para ikutan sila ng mas malapitan. Ito na ang kahuli-hulihang pagkakataong bibigyang pugay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas si Pangulong Noynoy Aquino bilang kanilang Commander-in-Chief. Kaya naman sa kanilang final salute sa Pangulo, labis din ang kanilang pagpapasalamat sa atensyon at suportang binigay nito para sa modernisasyon ng AFP at pagbibigay din ng karagdagang sahod sa kanila. At dahil na rin sa pag-unawa ng ating Pangulo sa mga pangdaigdigang hamon at mga banta sa labas at loob ng ating bansa, at dahil sa kanyang malasakit sa ating kalagayan, napabuti ang ating kahandaan sa pagdating ng mga makabagong kagamitan. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanyang paglilingkod at pamumuno sa atin. Mabuhay ang ating Pangulo. Palakpakan natin. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki ni Pinoy na malayo ang narating ng kanyang administrasyon sa pagmodernisa ng Sandatahang Lakas. Naalala ko po, noong ako'y nasa Kongreso pa, dumalo ko sa hearing kung saan tinatalakay ang pagbili ng isang C-130. Ang malungkot na katotohanan nun, ni Segundo Mano ay wala tayong pambili. Ngayon, kita naman po nyo, meron na tayong 4 at may isa pang paparating. Nitong nakaraang buwan, dumating na rin ang BRP Tarlac, ang pinakamalaki na nating barko. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon tayong sasakyang pandagat na pwedeng magsilbing ospital at command center sa panahon na sakuna. Pinapurihan din ng Pangulo ang nagawa ng militar para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Nagkaroon ng pagtatangkang harangin ang paghahatid ng mga kinakailangang supply ng ating mga marino nakadestino sa BRP Sierra Madre. Alam naman natin, ang katungkulin nating bansa sa West Philippine Sea, lamang na lamang sa kagamitan. Nag-isip ngayon ang ating hugbong pandagat. Paano natin magagawa ang misyon? Ginamitan nila ito ng tinatawag na seamanship. Idanahan nila ang ating fishing vessel sa mababaw na bahagi ng dagat, kaya di nakadikit ang mga moderno sasakyang pandagat ng katunggali. Dulo nito, mission accomplished. Pinasalamatan din ng Pangulo ang militar at pinaalalahanan na pag-aralan ng husto ang anumang misyong haharapin. Mariz Umali, GMA News.